Muli tayo po ay nagkita-kita at makikinig naman po muli tayo ng salita ng Diyos. Ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon. Kahapon po, actually nung Friday ay pumunta po kami ng Camarines Norte. At isang napakagandang pribilehiyo na binigay ng Panginoon para bumisita po sa ating mga kamanggagawa din natin kay Kristo. Nang pinuntahan naming lugar ay doon sa lugar ng isang pastor na kung saan sila po ay nagmi-mission na ang kanila pong purpose ng kanilang pagmi-mission ay ang abutin ang mga indigenous people. So yun yung kanilang ministry. Actually mga ano din sila doon din sila galing sa mga lugar na marami yung indigenous people sa parting norte ng Pilipinas. At kahapon, natuwa naman kami dahil pumunta kami doon sa sa lugar o community ng mga Manidi tribe, mga tribo sila. Nakakatuwa at nakakataba ng puso na makita mo dito sa tribo na yon. Yung napuntahan namin dong lugar ay yung humarap sa amin ay yung pastor na taga dito sa tribo. Siya yung nagpapastor doon sa community. Kumbaga ang kanya tribo, yung community niya, inlilid niya sa Panginoon. Kaya natutuwa talaga ako, sabi ko, pambihira. May simbahan, tapos makita mo dito, yung mga bata na magturok do, tinuturuan sila. So, nakakatuwa na may mga may mga ganong klaseng tinuturuan yung mga mayroon silang mga bata doon, may ministry sila. So nakakatuwa. Pagdating nga namin doon, nakabihis pa yung pastor kasi meron silang gawain. Ang gawain nila hanggang alas 6 ng gabi, dumating kami doon ng mga alas 7 o mag-alas 8 ganyan. Nagpapak sila dahil sila ay may pupuntahan dahil meron silang gawain. Simula morning hanggang alas 6 ng gabi. Matindi ang kanilang ang kanilang sa kagurangnan, paglilingkod lalo na ito na pastor na parang siya yung pinakapuno din doon. At saka ang kagandahan doon dahil yung pastor na yun ay may representation siya sa municipality. Yung isang member nga niya doon tawag dito, yung isang kasama niya doon bukal, alam yung bukal, yung board member sa provincial level hindi simple yun lang pero board member kasi may representation nga sila sa so ganun ino-honor doon yung pagkilala sa mga indigenous people at nakakatuwa na kami ay sinabay doon. May bago kami pumunta doon sa lugar na yon na may tribal community. Doon muna sa isa na outreach nila Pastor Josue. Yung outreach nila, mga tribe din, mga tribo din. Oo, maaga pa yung isa, lasing na. maaga. Siguro kultura sa kanila yung maaga pa, mga lasing na sila. Pero maganda naman kasi nakipag-usap naman po sa amin. Tsaka yung chieftain ay nandun din. So purihin ng Panginoon dahil sa ganung klaseng mga klase ng mission, ng pagbisita. Kasi ang purpose namin doon ay maliban doon sa nagbukas kami ng another chapter ng Rock Riders, ay binisita rin po namin yung mga indigenous community. At may plano po kami doon, babalik kami doon, tapos magdadala kami na kung ano yung mga pwedeng may tulong doon sa lugar. Kaya purihin ng Panginoon. Hindi ko lang alam kung kailan at hindi ko alam kung loloobin ng Panginoon ay makapagdala tayo ng kahit na anong pwedeng tulong doon at makapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos sa kanila. Kaya isang bagay na dapat na ipagpasalamat talaga natin. So ngayon po ang aking mensahe ay napaka-simple lang naman po. Madalas na po natin itong marinig pero ito po ay dapat ina-assure natin sa ating mga sarili.
Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapon na ito ay may pamagat na katiyakan ng kaligtasan o yung assurance of salvation. So, ang tema po natin ngayong hapon na ito, ang katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At kapag ikaw ay isang Kristiyano at tiyak ka sa iyong kaligtasan, kahit na ang kamatayan ay hindi mo katatakutan. Meron kang kapayapaan. Na to the point na kahit yung death ay nandyan na, parang, di ba? Kasi minsan may mga taong feeling nila ay hanggang doon na lang ang kanilang buhay. Kung ikaw ay Kristiyano, kahit alam mo na maaaring nandyan na ang katapusan ng iyong buhay, hindi ka matatakot. You will embrace it with a smile. Matindi, no? You will embrace it with a smile. So, parang ang hirap naman yata noon. Pero yun ang katotohanan. Lalo na kapag wala kang ibang hinangad sa buhay na ito, kundi ang paglingkuran ng ating Panginoon. At kung si Jesucristo ang naging buhay mo. Kasi kung ang buhay mo ay umiikot sa tao, umiikot sa mga material na bagay, umiikot sa mga bagay na pangkinabaan o pangsanlibutan lamang. Parang yun ang nagiging dahilan kung bakit ka bumabangon sa isang araw, sa araw-araw ng iyong buhay. Pero kung ang iyong buhay talaga ay kay Kristo, umiikot kay Kristo, tiyak po na kahit ang kamatayan ay hindi mo po katatakutan. So, tingnan na po natin mga kapatid ang batayan na talata para po sa ating tema ngayong hapon na ito, yung katiyakan ng kaligtasan. Sabi po sa unang Juan 5:3, ang mga bagay na ito, 5:13, unang Juan 5:13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang inyong malaman na kayo'y may buhay na walang hanggan. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming nasa langit, muli sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat dahil ito yung aming pangalawang pagtitipon ngayong maghapon para po sa pag-aaral ng mga salita at pagpupuri sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na ang amin pong maririnig ngayong araw na to ay magbigay po sa amin ng kalakasang espiritual at patuloy na ikalago ito ng aming pong pananampalataya at ikatibay ng aming pagtitiwala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan niyo po ang iyong lingkod at ang iyong mga salita ang patuloy na magbigay ng linaw at kaalaman sa amin at patuloy na ikaw po ang magbuhos ng mga pagpapalang espiritual na kaakibat ng iyong mga salita at pagsunod sa iyo. Maraming salamat po, dakilain ka, purihin ka. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Unang dapat nating tandaan mga kapatid sa katiyakan ng kaligtasan, bago pa ko natin ito mas lalong maintindihan, dapat po nating malaman na ang pangako ng kaligtasan ay mula po talaga sa Diyos. Hindi siya mula sa tao. Siya ay mula sa Diyos. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos ay naligtas po tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At ito po ay hindi galing sa ating mga gawa. Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi galing sa ating mga mabuting gawa para walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sa totoo nga po mga kapatid, yung atin pong mga mabuting gawa ay dinesign na yan ng Panginoon sa atin. Nilikha niya tayo para gumawa ng mabuti. Pero hindi po yan ang basihan ng Diyos para po tayo ay iligtas yung ating mabubuting gawa sapagkat wala nga tayong kabutihan dahil tayo nga ay mga makasalanan. For all have sinned and fall short in the glory of God. Sabi sa Book of Romans. Kaya wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Kaya lagi natin tandaan yan, na ang pangako ng kaligtasan ay mula sa Diyos. Ganon din ang sinasabi sa Juan 3:16. Di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos ang ugat po ng kaligtasan. Ibig sabihin, galing po talaga ito sa Diyos. At pag binasa po natin ng Hebrews chapter
6 verse 17 to 18, hindi po nagbabago ang layunin ng Diyos. May katiyakan tayo sa kanyang mga pangako. Binasa po natin yung mga talatang yun. Ang pinupunto natin dito, mga kapatid, na ang pangako ng kaligtasan ay mula sa Diyos, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ang kaligtasan ay hindi po pabago-bago. Lagi po nating tandaan 'yan. Na ang sistema po ng sistema po ng kaligtasan na galing sa Diyos ay hindi po nagbabago sapagkat ang Diyos po natin ay tapat. Kung meron po kayong mga Biblia, ay pwede niyo pong buksan. Hebreo chapter 6. Buksan po natin, mga kapatid. Verse 17 to 19. So, sabi po dito sa verse 17 to 18, mga kapatid. Sabi dito, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Verse 18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Amen po ba? Amen. Ang pangako ng kaligtasan ay mula sa Diyos at ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at kailanman ang kaligtasan ay hindi po pabago-bago. Kaya nga sabi doon, makakaasa tayo sa Panginoon. Amen? Ang kaligtasan po na pinagkaloob ng Diyos sa mga Kristiyano, sa atin mga kapatid, ay hindi po nagbabago. Yan po ay laging bukas. Kaya nga sabi sa Hebrews, makakaasa yung mga nagtitiwala dahil sa kalinga ng ating pong Panginoon. Dahil hindi po nagbabago ang kanyang pangako, hindi po siya sinungaling. Kapag sinabi niyang ang kaligtasan ay ipagkakaloob niya talaga. At pag sinabi niya ang kaparusahan ay ibibigay, igagawad niya talaga ang parusa. Pangalawang bagay na dapat nating matandaan, mga kapatid, ang batayan po ng katiyakan ay walang iba kundi ang gawa ni Kristo. Para po sa katiyakan ng kaligtasan natin, mga kapatid, dapat po nating maintindihan na ang batayan ng katiyakan po natin ay ang gawa ni Kristo. Hindi po yung gawa natin. At hindi po gawa ng kahit na sino man. Na dahil sa yung sino man na yun ay sabihin natin siya ay spiritual, relihiyoso, at since nakapamilya ko naman siya, ay pwede na ako sa langit. Di ba? Kasi merong ganyan eh. May nakasabay ako sa jeep. Katabi ko sa upuan. Tumatawag yung siguro kapamilya o kung ano. Eh malakas yung boses, di naririnig ko. Ang sinasabi niya doon, ini-encourage niya yung kanyang katawagan na sabi niya, hindi, wag muna kayong mamatay. Wag muna dapat isa sa inyo ay mamatay. Dapat ako muna ang mamatay. Dahil pag ako namatay, pag nandun na ako ang magiging daan para ipanalangin ko kayo. Ipapanalangin daw. Oh, nakaano yun eh. Alam niyo na. Nakaganon yung suot niya yung sa kumbento. Ayan. Tapos ang daming mga kwintas. Nalungkot ako sapagkat siguro sa tanda, kasi matanda eh. Matanda, adult na eh. Or medyo siguro mga nasa, estimate ko lang, hindi ko naman sure 100% ng edad niya. Siguro kung mga nasa pa 50 na ang edad. Ganon ang kanyang paniniwala. Okay? So, nagtitiwala siya sa kanya magagawa after na siya ay mamatay. Kaya, ang hirap, ang hirap mong kumbinsihin na si Jesucristo lamang ang batayan ng katiyakan ng kaligtasan at hindi sa tao. Totoo po yan kasi nagko-commute pa kasi ako noon dati. Kaya na-encounter ko po yung ganon. So nakakalungkot dahil ganon po ang iniisip, ganon ang inaakala.
Pero ang katotohanan, ang taong mamatay, kahit sinong tao, pag namatay na siya, ay wala po siyang special position sa heaven para maging mediator. Okay? Na parang, pag nandun ka na sa langit, ay may booth doon na ipapanalangin ka at mga kapamilya mo. So, pag nandun ka sa langit, magiging selfish ka. Kaya ipapangadyo mo lang, ang kilala mo. Pabarakiran ha, pag-abot sa langit. Kaya mali talaga. Ang batayan ng katiyakan ay ang gawa ni Kristo. Hindi yung dahil may relihiyoso akong kamag-anak, may pastor akong kaibigan, may pastor akong tatay, may Kristiyano akong kapatid. Kaya sigurado, absuelto na rin ako. Hindi po. Ang batayan po ng katiyakan ay ang mga gawa ni Kristo. At hindi rin po yung mga gawa natin. Nasabihin natin, magpapakabait ako, magpapakabuti ako, magdodonate ako, magiging philanthropist ako, at sigurado talagang bibigyan ako ng Diyos ng na pagkakataon na makapasok sa langit. Oo, magiging taas noo ka pagdating mo dun eh. Siyempre, mag-aastang ka kasi sasabihin mo, ang bait mo. Ang dami mong naibigay. Kaya siguro nga, pag hindi pa tinatawag ang pangalan mo, baka tumayo ka na eh. Di ba? Dahil proud na proud ka sa ginawa mo, pero hindi yun mangyayari hanggat hindi si Kristo ang nananahan sa iyong puso, sa iyong buhay. Sabi nga sa Romans 8:1, walang hatol sa mga nakay Kristo, di ba? Sapagkat hindi nahatulang maparusahan ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Kung ikaw po ay nakipag-isa kay Jesus Christ, nakipag-isa kay Jesus Christ, walang hatol na daratal sa iyo, hindi ka nahatulan. Kaya ang sinabi ko sa inyo kanina, kahit yung kamatayan, hindi mo katatakutan. Amen? Kaya yun ang kagandahan ng ikaw ay Kristiyano. Dahil habang naglilingkod ka, confident ka na mag-serve sa Panginoon dahil alam mong meron kang kaligtasan. Amen? Natitiyak mo yon. Amen po ba? Kasi kung di mo tiyak ang kaligtasan mo, bakit ka mangangaral? Bakit ka magbibigay ng hope sa tao? Ikaw nga, hindi mo sigurado yung hope na wala kang ang hope actually. Dahil hindi mo alam kung ano yung talagang stand mo eh. Minatubod, minadiri eh. Ang mangyayari sa imo. Sa John 10:28-29, so wala pong makakaagaw sa atin mula sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? So basahin po natin yung sinasabi doon sa Juan Gis. Okay. Po, may hawak po tayong Biblia dito. 28-29. So sabi po dito mga kapatid, sa John 10:28-29, Sorry, 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Verse 29, ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. O, di ba? Meron pa yan, sabi dito, ako at ang ama ay isa. Ibig sabihin, hindi ka maaagaw sa kamay ni Kristo. Pag ikaw ay nakay Kristo, hindi ka maaagaw. Kasi kung ano ang ama, makaman si Christ. Kung ano ang ama, siya rin si Kristo. Ganon din si Kristo. Kaya, hindi ka maaagaw. Kaya, huwag mong katatakutan. Sabi nga ni Jesus, huwag niyong katatakutan kahit yung pumapatay ng katawan. Di ba? Yung sakit, yung tao, ano pa yung mga paaring pumatay sa katawan natin. Di ba? Sobrang pagkagulat. Kasi natake sa puso. So kahit yung kamatayang pisikal, huwag kayong matatakot sa tao. Sa halip, mas matakot kayo sa may kakayahang pumatay ng kaluluwa. Di ba? Sa impyerno. At sino yon na may kapangyarihang pumatay ng kaluluwa sa impyerno? Ang Panginoon. Ibig sabihin, matakot ka sa Diyos. Kasi ang impyerno ay dinisenyo rin yan ang kagurangnan. At ang kagurangnan ay may kapangyarihan over that. Na ang isisend dito sa kagurangnan ay si Satanas at ang kanyang mga kampon. Pero may mga makasalanan talaga na dinesign din yun, na lugar na yun para doon din sa mga makasalanan. Pero ang kagandahan, dahil ang mga Kristiyano
ay wala pong makakaagaw sa atin mula kay Kristo. Ganon din po sa Hebrews chapter 10 verse 14. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 14 ha, para makita natin na si Kristo at ang gawa lamang ni Kristo ang tanging nakapagbibigay po sa atin ng katiyakan sa kaligtasan. Hebrews chapter 10. Pwede niyo pong buksan yung mga Biblia. Sabi po sa verse 14, sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ayan. Diba? Napakagandang mga pananalita ito. Sa makatuwid, sabi dito, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog. At anong klaseng paghahandog yon? Ang paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi niya dito, ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ayan. Isang sakripisyo para sa lahat po ng panahon, yung ginawa ni Christ. Kaya nga, tanging siya lang. Sa lahat ng mga tao na narito sa mundong ito, sa lahat ng mga makasalanan, ang tanging paraan para tayo ay maging malinis ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Siya yung naglinis sa atin. Kaya nga, sino mang sasampalataya sa Kanya ay papatawarin sa mga kasalanan at kahit ano pang klaseng kasalanan ang nagawa ng taong ito o ang nagawa natin, ay kayang patawarin po ng Diyos, kayang i-erase sa listahan ng kasalanan. Amen po ba? At makakatiyak tayo na lilinisin talaga, buburahin talaga ng Diyos ang kasalanan natin. Dahil kung hindi buburahin ng Diyos ang kasalanan natin, pagdating sa langit, orokloon kita. Ano, di ba? Ano yung orokloon? Nakaduko lang siguro tayo. Nasa langit nga, pero nakaduko. Bakit nakaduko? Dahil sa sobrang kahihiyan. Baka nga sabihin mo, dapat hindi na lang ako pumunta dito. Kasi mahihiya ka. Bakit? Nakita mo mga kasalanan mo doon, nakasulat pa eh. Di ba? Kaya, di ba, ang sabi mismo sa Book of Hebrews, lilinis, hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Di ba? Ang sabi ni Lord sa propeta, hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Paparaon na. Kaya, kung ikaw nga mismo, dapat pinapatawad mo na sarili mo, ay pinatawad ka na ng Diyos. At dapat ganon din, yung pinatawad mo, linimot mo na yung kasalanan niya. Hindi yung pagka nagka-misunderstanding kayo at nag-away kayo, ikaw nga, yung kasalanan mo sa akin, ganito. Noong una, di ba? May mga ganon-ganon pa. O, wag nang ganon. Si Lord nga, kung pinara na niya. Dahil sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo once and for all. Para sa mga sumasampalataya. Sa hindi sumasampalataya, sabi ni Kristo, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya ang punto po doon sa ating pangalawang punto, mga kapatid, hindi ang ating damdamin o kabutihan ang batayan ng katiyakan. Hindi ang ating damdamin o kabutihan. Kaya huwag tayong masyadong maging kumpiyansa. Amen po ba? Dahil hindi po damdamin. Di ba? At hindi kabutihan. Kasi yung tao, napaka-confident niya sa mga ginagawa niyang mga bagay-bagay. Nag-gym man ako, nagsimba man ako, nagkanto man ako sa sugad-sugad-soon, pumunta ako sa kung saan-saang lugar, may panata ako, ganito, ganyan. Ang panata, once in a blue moon lang naman. Pero ang paghimos ng kasalanan, everyday, parehasin eh. Na mag-rallyan mo, di ba? September 21, rally. Ang mga tao. Pero ang hapot dyan, kayo ba talaga nagmula? Saan ba talaga nagmula ang mga ganyan? Bakit ang mga tao sa gobyerno naging mga korap? Saan nagsisimula? Nagsimula yan kasi sa sarili. Di ba? Kasi wala sing totoo na hadok sa mahal na Diyos. Walang totoong pagkilala sa Diyos. Walang takot sa Diyos. Yun ang katotohanan. Yung pagsimba, yung panata, kung ano-anong mga religious rites na pinagagagawa, wala naman sa puso.
Ang totoong pananampalataya. Ang nasa puso pa rin, nandun yung pride. Kaya nandyan, kulimbat dito, kulimbat doon. Pero sino-sino ba yung mga makakasalanan? Actually, lahat naman tayo. Kasi magsisimula talaga yan sa sarili mo. Lahat naman tayo may ganun. Lahat ng tao makasalanan. Pero nagsisimula yan sa sarili. Amen? Yung sarili natin, kung ang sarili nato mayad sa mahal na Diyos, wala na san mga nagrarally kunta doon. Wala na san mga nangulimbat. Wala na san kunanunano pa. Diba? Kaya nga po mga kapatid, hindi ang ating damdamin o kabutihan ang batayan, kundi ang natapos na gawa ni Kristo. Amen po ba? Kasi doon yan nagsisimula. Ang batayan po ng katiyakan ng kaligtasan natin ay doon po, tingnan natin doon sa ginawa ni Kristo. Hindi sa pakiramdam natin na minsan feeling mo, ligtas ka, feeling mo, dili ligtas. May mga ganun eh. Ano? Nano ka ngayon, ang hormones mo man lang pala, nagbago, kay gunurang ka na. Kaya, madali ka na mauri, madali mapikon, ano? So, ganun yun eh. Sabi, pag nag-edad na daw ng 40 pataas, buti na lang, 37 pa lang ako. Pero madali na. Oo, madali na. Kaya tama ito na sinabi ni Kuya Roel, maghalabaw ng pasensya. Oo, minsan may makasarkage ito sa sarong GC na mo, may sayo naman na kaipuhan naman ang halaba na pasensya sini. Kaipuhan talaga. At siya rin dapat mahaba din ang pasensya niya, di ba? So, kasi ganun tayo dapat na kay Kristo. Mahaba naman talaga dapat ang pasensya. So, by the way, ang po natin is, yun po, yung punto natin mga kapatid ay hindi po ang damdamin o ang kabutihan ng batayan ng katiyakan, kundi ang natapos na gawa ni Kristo. At pangatlong dapat nating tandaan ang patotoo ng Espiritu Santo. Romans chapter 8 verse 16, ang Espiritu po ang nagpapatotoo na tayo po yung mga anak ng Diyos. Yun ang kagandahan dahil may banal na Espiritong nananaan sa atin mga kapatid. At yun ang nagpapatotoo na tayo po yung mga anak ng Diyos. Kasi kung walang Espiritu ni Kristo sa sayo na tao, hindi siya makakagawin sa ama ko sa Diyos. Amen? Kaya nga may banal na Espiritu kita kasi mao yun ang kaibahan po nato sa mga diri totoong Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano may banal na Espiritu na nanunguna, naglilid sa kaniya sa uro-adlaw para para mabago ang, 'di ba? Para magkamayon sa tinatawag na transformation ang buhay niya. Amen po ba? Nagbabago, nagtatransform talaga. Kasi yun ang indicator na ikaw ay may banal na Espiritu, na bago ang buhay mo. Nabago ang pananaw mo. Nabago ang ways ng pag-iisip mo. Nagbago. 'Di ba? Yung dating ang buhay mo, akala mo akala mo dito lang sa magpakasasa ka lang ng mga bagay dito sa sanlibutan. Pero realize mo na ang tunay na buhay pala, ang fulfillment ay ang paglingkuran ng ating Panginoon. At ihayag ang kanyang kabutihan at ang buting balita ng kaligtasan. Kapag ganun ka na mag-isip, ibig sabihin talagang yada ang banal na Espiritu sa imo. Pag nandun na yung patience, nandun na yung love, nandun na yung pagpapasensya, nandun yung meekness, nandun na yung long-suffering, nakararanasan mo na yun at na-apply mo yun, na-enjoy mo yun sa buhay mo, i-apply yung mga ganon. Di ba? Ibig sabihin, may banal na Espiritu ka. Kung dating pala sagot ka sa mga magulang mo, nagbago ka ngayon. Nung nakakilala ka sa Panginoon, di ka na sumasagot ngayon sa mga magulang mo ng pabalagbag. Di ba? Masunurin ka na ngayon. Bakit? Dahil yung ginagawa mo ay bunga na ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesukristo. So binabago talaga, binabago ng Panginoon. Ang punto po natin dito mga kapatid, ang Espiritu Santo ay nagbibigay po ng kapayapaan at katiyakan sa puso ng mananampalataya. Yun ang number 1. Pagdating sa kaligtasan, ang binibigay ng Santong Espiritu sa atin, kapayapaan. Kaya payapa ba ang puso natin? 'Di ba? Walang pag-aalinlangan. Walang pag-aagam-agam, kundi punong-puno ng kapayapaan. Ang buhay maging dito man o sa kabilang buhay ay mayroong kapayapaan. At yung pang-apat po natin mga kapatid, panghuling puntos natin, ang bunga ng katiyakan. Dapat nating tandaan ito mga kapatid. Ang bunga ng katiyakan, buhay na may pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Buhay ng may pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Sa unang Juan 2:3-4, tingnan po natin mga kapatid.
Buksan po natin sa unang Juan 2:3 hanggang 4. So sabi po dito mga kapatid, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Matindi ang hamon, matindi ang challenge. Kaya nga po mga kapatid, ang isang tao na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at mayroong katiyakan ng kaligtasan ay makikita po sa kanyang buhay. Sa pagsunod, sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi naman po natin sinasabing perfectly masusunod mo talaga ang Diyos. Maaaring may pagkakataon, bunga ng iyong kahinaan o bunga ng iyong pagiging tao na nabubuhay sa mundong ito na makalaman. Maaaring hindi mo maabot yung 100% na goal na gustong sabihin ni Juan na maging katulad ni Kristo. Mahirap abutin yon na maging katulad ni Kristo, pero at least ang isang totoong Kristiyano na mayroong kaligtasan, ganun ang kanyang tinatahak na goal sa buhay. Ang maging katulad siya ni Kristo pagdating sa pagiging tao, sa karakter, sa pagmamahal, sa pag-unawa, sa pagpapatawad, sa paglilingkod sa Diyos, sa kanyang pagpapakita kung paano niya pinahalagahan ang relasyon niya sa Ama. Di ba? At talagang magdamag talaga, puyat siya ng kakapanalangin, nakikipag-communicate sa Ama. At directly, kung nakikipag-usap din sa kanya ang Diyos, ang kanyang Ama. At sa panahon natin ngayon, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ito naman po yung nagde-direct sa atin. Na iintindihan natin ang kalooban ng Diyos dahil sa kanyang mga salita. Kaya itong mga salitang ito, talagang minamahal ito, pinag-aaralang mabuti. Hindi yung ginagawa lang natin itong pangpalipas oras magbabasa, tapos di pa naintindihan. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, kasing kahalaga ito ng pakikipag-usap mo personal sa Diyos. Si Jesus Christ, kung paano siya nakikipag-usap sa Diyos Ama, di ba inaabot siya ng magdamagan sa prayer. Nakikipag-usap talaga si Lord kay Jesus sa kanyang pagkatawan tao. So tayo naman po mga kapatid, dito man po nakikipag-usap sa atin ang Diyos. Try kaya natin ito, ha? Try kaya natin ito. Ang ibig po natin sabihin mga kapatid, imbis na kanina sa preaching na morning, purihin ng Panginoon, yung about dun sa digital age, na kung saan mas marami ang ine-spend ng tao sa mga gadgets. Maraming oras, resources, panahon ang inuubos ng tao sa mga gadgets, sa kung ano yung makikita sa social media, sa internet, sa Facebook, sa kung saan-saan. Pero hindi na binubuksan yung salita ng Diyos. Pwede man ini magamit para sa ang mga ito yung cellphone, lahat pwede naman magamit para sa Panginoon. 'Di ba? Pero habang tumatagal ang disenyo ng teknolohiya sa mundong ito ay mas lalo kang pinalalayo sa Panginoon. Kaya ang tao nahihirapang sumunod habang tumatagal. Pero kung minamahal din po natin ang salita ng Diyos, ang pagsunod po ay magiging isang napakagandang torch or liwanag or ilaw na magpapahayag sa atin na ito ay buhay na walang hanggan
At ito ay katiyakan kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Sapagkat ang pagsunod ay patunay po ng tunay na pananampalataya. Pilipos 1:6. So ang lahat ng mga mabuting bagay na ginawa po ng Panginoon ay kanyang lulubusin sa atin. Pilipos 1:6. Tatapusin po ng Diyos ang bawat gawa sa atin. Lagi po nating tandaan yan. Kung sinimulan ni Lord sa buhay mo, tatapusin niya yan. Ibig sabihin po, dire-diretso yan. Amen po ba? Okay? Dire-diretso. Ang punto natin dito mga kapatid sa pang-apat is, ang katiyakan ng kaligtasan na hindi po nagtutulak sa kapabayaan, kundi sa mas masigasig na pamumuhay para sa Diyos. Amen. Amen po ba? Yan. Ngayon mga kapatid, ang huling hamon po natin para sa hapong ito ay, ikaw ba ay may katiyakan ng iyong kaligtasan? Amen. Nananampalataya ka ba kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen. Mga kapatid, hayaan po natin ang Espiritu Santo ang magpatotoo sa ating puso na tayo po ay mayroong katiyakan ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Umasa at magtiwala tayo sa Kanya sapagkat lahat ng ito ay sa pamamagitan lamang po ng ating Diyos at wala po tayong parte. Wala po tayong magagawa sa ating ganang sarili. Ang katotohanan nga po mga kapatid, tayo po ay natagpuan ng Diyos na makasalanan, marumi, walang kahit anong kabutihan sa atin. Dahil punong-puno tayo ng pagmamataas, punong-puno tayo ng pagyayabang, na to the punto na inaakala natin na tayo ay okay. Kaya nga, mas nakakatakot yun yung tinitingin mo sa sarili mo na, ay ako, basta ako banal, basta ako mabait, basta ako ganito. Mas nakakatakot yun kasi ang kasalanan yun ng pride. Di ba? Yung pagkakaroon ng pagiging arrogante. Tingnan nyo yung mga makasalanan sa Biblia. Lahat ng sila talagang mga makasalanan talaga. Talagang marurumi. At inaamin nila na mga makasalanan talaga sila. Di ba? Yung napako sa krus, inaamin niya na makasalanan siya yung kasama ni Christ. Di ba? Sabi niya, dun sa kasama niya. Kasi yung isang kasama niya, sabi niya, kung ikaw yung Kristo, sige nga, iligtas mo yung sarili mo, pati kami, pababa ka sa krus. Sabi ng isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Marapat lang tayong parusahan. O, di ba? Inaamin niya. Marapat lang tayong parusahan dahil mga makasalanan talaga tayo. Nakagawa talaga tayo ng kasalanan. Pero ang taong ito, ang tinutukoy niya si Christ, ay walang kasalanan. At meron siyang pananampalataya doon. Sabi niya, Jesus. Yung pagsabi niya lang na Jesus, meron ng indication na yun na meron siyang pananampalataya doon kay Jesus. Na matutulungan siya ni Jesus sa kalagayan niya. At ang sabi niya, isama mo ako sa iyong paraiso. Kung baga, wag mo akong kalilimutan ng isang tulad ko kapag naghari ka na. Kaya sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Ngayon din mismo isasama kita sa paraiso. Yan, di ba? Yung mga ganon. Kaya nga yung mga tao na yon, ang mga danison, hanapon sa langit pagka yadto ka na. Di ba? Haputon mo eh. Akin nakakanhi ka. Paano nangyari yun nung nakakanhi ka? Kaysa nabasa ko ang Bible, di rin man nakabutang dito kung di kahali na denomination. Di rin man binanggit ito kung nagsimba ka ba, kung nag-abuloy ka. Wala man. Di ko pa nga nabasa dito kung tuo mo ang Apostles' Creed. Di ba? Or kabisado mo ang doctrine of salvation o doctrine of sanctification. Di ba? Justification by faith. Ano mo ba yun? Kailan mo ba yung apostles? Yung pambihira haputon dito eh. Di ba? Di rin mo aram ang mga bagay na yun. Di rin ka nga nabautismuhan sa tubig. Wala nga naglayhan sa imo. Pero, pangyari kayo ka ha. Diba? Pag hinapot mo, siguro pansimbag niya, sa'yo lang. Sasabihin niya, ito na, nasa cross na kaupod ko. Basta sinabi niya na, makakadi ako. Di ba? So, ibig sabihin,
ang kaligtasan, ang katiyakan ay nasa kamay po ng Panginoon at wala sa atin. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sapagkat sa oras na ito, kami po ay pong sinamahan at tinuruan ng mga maraming bagay, lalong-lalo na para sa katiyakan po ng kaligtasan. Nang sa gayon, Panginoon, lalo pang lumakas ang aming loob at lalo pa kami magtiwala sa iyo at lalo pa naming ganapin ang nais mo, Panginoon, sa mundong ito habang kami nabubuhay. O Diyos, pagpalain niyo po ang mga narito ngayong hapon, ang kanilang mga napakinggan ay yung mga salita ay magbigay po sa kanila ng kalakasan at patuloy na pagsasaliksik na yung mga salita. I-improve mo po ang kanilang mga buhay spiritually, ang kanilang prayer life, ang kanilang pakikipagniig sa iyo, at ang iyong mga salita, Panginoon, ang pag-aaral. Patuloy na ikaw po ang manguna. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong papuri, pagdakil at pagluwalhati. Pong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.